Pilipinas, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Hoy, na-trigger tayo dito sa post ng Net25. Itong report ni Eden Santos na malisyoso. At actually, makukonsider mo ito bilang fake news eh. Nagkamali siya sa interpretasyon ng detalye at pinapalabas siya na mali ang Presidential Communications Office or PCO. Sige, dito tayo sa ebidensya. May ebidensya. Connected pa rin ito ka-coffee doon sa pinapakalat nila na dahil critical daw itong si Eden Santos kaya siya tinanggal sa coverage o pagko-cover sa presidente. Hindi po. Tinanggal siya o nire-request ng PCO na palitan ng Net25 yung kanilang reporter na nag-cover sa presidente dahil nag-violate siya sa protocol. Hindi isang beses, more than twice na nag-violate ng protocol itong si Eden Santos. Sige, dito muna tayo sa fake news. Anong klase ng journalism meron itong si Eden Santos? Sige, isa-isahin natin yan. Pakinggan natin ito ka-coffee. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay. Wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. Nandito po yung ibang mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, wait. First line ha? First line. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga barangay na drug-free. Galing sa kanila yan. Galing mismo kay Alex Santos na siyang anchor, nagbasa ng lead-in. Galing din mismo sa opening statement ni Eden Santos na inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga barangay na drug-free. Sige, i-park muna natin yan. Hinighlight ko lang ka-coffee yung detalye na yan. Briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug-cleared, drug-free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide. Okay. Inulit niya na naman ha? Inulit niya na naman. Base sa kanyang line, hawak na natin ngayon yung listahan ng mga barangay na drug-cleared. Again, i-park natin yan. Dalawa na yung nakapark natin ha? Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na nag-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin... Higang malalim. Wait. Bakit ganun? Bakit sinabi nyo na wala dun yung pangalan ng mga barangay? Pero sa lead-in ninyo, sa opening statement, yung lead-in ka-coffee, yung pag-intro ng anchor, sinabi nyo nandiyan yung listahan. Sinabi rin ni Eden Castro twice sa opening statement niya and lead-in niya sa segment niya, sa clip na yan, na inilabas yung mga pangalan ng barangay na drug clear. Tapos sasabihin niya, wala doon yung listahan. Sino ang may problema? Bakit sa script ninyo nandoon yung listahan? So, pinag-expect nyo, ito, let's interpret ha, pinag-expect nyo yung taong bayan na magbibigay kayo ng listahan. Only to find out na pagtingin nyo sa listahan, walang listahan ng mga barangay. So, magagalit ang taong bayan. Kasi, sinabi nyo na ilalabas namin yung listahan ng mga barangay. Tapos, sa kalagitnaan ng storya, wala yung mga pangalan ng barangay. Alam nyo na, intentional nyo yan. Intention ninyo na galitin ang taong bayan. Kasi wala yung listahan ng mga barangay. Sana, hindi naman live yan eh. Pre-recorded yan. Sa media ang tawag natin, package yan eh. Package news yan. Bakit hindi nyo inedit yung script ninyo? Yung anchor ninyo, nagmukhang eng-eng din.
Bakit hindi, ang lead-in nyo, inilabas yung listahan ng mga barangay. Wala naman pala doon sa listahan. Tapos, ang sinasabi ni Eden Santos, walang date kung kailan naging cleared. May mali ba ang PIDEA dyan? Bakit hindi nilagyan ng date? For sure, ang PIDEA may datos sila dyan. You should have asked. Itanong mo sa PIDEA kung ano mga date na yan. Ano mga petsa na yan. Hindi yung pinapalabas mo na, teka, mali ang ano dito. Mali ang PIDEA dito sa listahan na yan. Bakit hindi kumpleto? Sana naghingi ka ng mas comprehensive na report. Again, para pasamain na naman ang imahe ng PCO, pasamain ang imahe ng PIDEA. Kaya niya nasasabi yan. Wala pala doon yung listahan. Oh, sana inedit nyo yung script niyo bago nyo inere. Wala pa tayo doon sa main body, ha? Kung makikita natin kung paano nag-fake news itong mga to. Kalahati nito, mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3... Wait, anong mali sa blankong papel? Technical yan. Posible ha, ito interpretasyon ko. Siyempre, mass reproduce yan. Yung hawak ni Attorney Claire, posible yan yung original. Tapos, siyempre, may tao yan, uutusan mo, sige, i-reproduce mo ito, i-photocopy mo ba, tapos bigyan mo yung mga media. Or, posible naman, na yung file mo sa pagpiprint mo, hindi nababasa yung last pages. Kaya hindi napiprint yung laman. May mga ganong text format na walang laman. Pero, lumabas din sa photocopier or sa printing, yung mga last pages na yun, yung mga papel na yun, posible sa baba may data or mga letters, etc. But the point is, bakit binibigyan ninyo ng malaking importansya yung mga bakanting papel? Anong mali doon sa bakanting papel? Inahanap niya naman yung mga datos na hinihingi niya. Meron siyang data. And again, reporter ka. Sana nag-follow up ka sa contact mo sa PCO. Kung meron ka pang access, di ba? Kung hindi ikaw, yung desk mo o yung editor mo. Bakit ganito yung last pages na yan? Hindi bibigyan mo ng mali siya. Anong mali doon? Posible may na-overlook ng nagbigay ng detalye, pero anong mali doon? Na-distort ba ang storya? Hindi. Ginawang malisyoso yung storya. Wala pa tayo doon sa main point, ha? Ito na. Dako na tayo. Ito yung main point. Ito yung sinasabi ko sa inyong fake news, itong Eden. T25 press briefing. Habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa... Okay. Sige. Remember the number, ha? Ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, malinaw na malinaw yan. Ipapark ko lang ito, ha? 4,027. 4,027 yung mga barangay na na-clear sa droga mula July 1, 2023 hanggang May 31, 2025. Again, 4,027 na clear na barangay, may period, ha, may time, may element, may period yan. July 1st, 2022 to May 31, 2025. Ibig sabihin, panahon po yan ni PBBM. Sa administrasyon lang ni PBBM, 4,027 na barangay na ang na-clear. Ka-coffee, ha? Sige, park ulit natin yan. Balik tayo dito kay Yusek Claire, kay Eden. Iwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay. Abot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mapasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos. Napansin nyo? Okay. Himayin natin isa-isa.
Pinapalabas ni Eden Santos, nitong reporter ng Net25, na walang pinaghugutan or hindi malinaw yung pinaghugutan ng datos ni Yusek Claire Castro. Ibig sabihin, yung datos ni Yusek Claire inconsistent sa datos ng PDEA. Sa madaling sabi, yung dalawang government agency hindi nagtutugma yung datos. Ganyan ang pinapalabas nila, ha? Kasi ganyan din ang comment eh. Ganyan ang lumalabas na parang hindi na naman nag-usap yung PDEA at ang PCO, bakit magkaiba ng datos? Madam reporter, magkaiba talaga yung datos dahil magkaiba ng time period. Magkaiba ng period. Ang tinutukoy, medyo nagagalit ako dito dahil syempre may background din tayo sa journalism, pero mali yung interpretasyon ng Eden. Ang tinutukoy ni Yusek Claire Castro ay yung 4,027 na yan, para lang yan sa period ni PBBM noong siya ay naupo. Ang tinutukoy naman ng PDEA, yung 25,000 barangays ay as of June 2025. Hindi sinasabi ng PDEA sa administrasyon lang ni PBBM. Kasama na yung previous administrations dyan. Kaya nga, mas mataas yung datos ng PDEA. Mali ba ang PCO? Hindi. Paano siya naging mali dun? Yung sinasabi ni Yusek Claire, period lang ni PBBM, kaya 4,027. Mas mababa siya. Yung sinasabi ng PDEA, as of June 2025, hindi niya sinabi na period lang ni PBBM, yan kaya 25,000. Kasama na yung previous administrations, panahon ni Pinoy, panahon ni Digong, kung drug cleared na yung barangay na yan, kasama na siya doon sa bilang na 25,000. Anong mali doon? O isa pa, para maintindihan ni Eden Santos, kung napapanood mo ito, or kung sino man taga Net25, i-advise nyo si Eden Santos, mali yung kanyang interpretasyon sa data. O yung editor o yung desk, mali yung interpretasyon ninyo. Bakit kayo nalaw yan? Nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa See? Malinaw na malinaw ang sinasabi ni Yusek Claire Castro. During this period alone, July 2022 to May 31, 2025, administration ni PBBM, 4,027 barangays ang cleared sa droga. Tapos sabi ng PDEA, as of June 2025, as of June, ibig sabihin recent count, 25,000. Hindi talaga magtutugma yan, Madam Eden. Kasi magkaiba ka ng data na tinutukoy. So pinapalabas nyo ngayon na mali ang data na binigay ng PCO or mali ang data na binigay ng PDEA. Samantalang kayo ang mali sa interpretasyon. Fake news yan. Deliberate ba yan? Ano to? Misinformation? Hindi nyo sinasadya o sinasadya nyo? Kung sinasadya ninyo, still disinformation yan. What's the motive? Siraan ng gobyerno, that's malinformation. All falls under misinformation, disinformation, malinformation. Lahat yan, fake news. Nangyari? Nangyari sa desk nyo? O style nyo yan? Lang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Siya na mismo nagsabi, as of June 2025. Ibig sabihin, recent count ng PDEA. Anong mali doon sa sinabi ng PCO? Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mapabasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug-cleared? Eden Santos, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Wait, very problematic. Reporter ka, tapos iiwanan mo yung tanong sa audience, saan kinuha ng PCO yung number? Ma'am, ikaw ang reporter, dapat ikaw yung magtanong. I-clarify mo. For sure, may access kayo sa Maro, may access kayo sa media. Sa Malacanang, i-double check ninyo saan galing yung datos, pero malinaw na malinaw. Isang panood ko lang malinaw yung datos. Pero hindi nyo naintindihan yan, kaya pinapalabas nyo ngayon, mali yung datos. Itanong nyo. Kaya kayo reporter, yan ang kaibahan ng reporter sa vlogger. Di ba, binabash nyo yung vloggers Ang sama ng tingin nyo sa vloggers
less educated. Yan ang sinasabi niyo sa vloggers. Kaya dapat hindi ina-allow na mag-cover dyan sa Malacanang. Pero excuse me, kayong mainstream media, hindi naman lahat ha, halimbawa, in the case of Eden Santos, kayo itong nagfe-fake news. Intentional ba yan? Hindi natin alam kung sinadya nyo ba yan o nagkamali lang kayo. Itama nyo yung report nyo. Diba? Itama nyo. Mali eh. Tapos palalabasin ninyo, masama ang Malacanang. Kasi tinanggal siya sa lineup ng mga reporter na allowed mag-cover sa presidente. Na malinaw naman ang dahilan kung bakit siya tinanggal. Nag-violate siya ng protocol. Punta tayo sa YouTube. Tingnan nyo kung anong klaseng journalism ng Net25. Tingnan mo yung title. Headline. Mas kaunti sa totoo, patanong. PCO na-booking sa listahan ng drug-cleared barangays. Bakit na-booking ang PCO? Sino ang na-booking? Ang PCO daw hindi. Ang na-booking si Eden. Mali kayo. Mas kaunti sa totoo. PCO na-booking sa listahan ng drug-cleared barangays. Kayo wala kayong panaba sa GMA. Di hamak na ang GMA, mas maganda ang kanilang pag-filter ng mga terms. Yung kanilang desk, yung kanilang editor, mas maayos. Saan ka ba naman? Mainstream media ka ha? Kung talagang matinong mainstream media. Mas kaunti sa totoo, PCO na booking sa listahan ng drug-cleared barangays. Ganitong estilo, pang vlogger din to eh. Mas bagay pa sa amin tong mga ganyang terms eh. At least kami, hindi namin ini-assess yung sarili namin na mainstream media kami vloggers. Pero nag-iisip din kami. Nakakaintindi kami sa datos, nakakapag-interpret kami ng data. Nang tama. Saan ka nakakita nito? Na-booking sa listahan ng drug-cleared barangays. Mainstream media yan ha. Kayo ang na-booking. Tama lang desisyon ng PCO. Palitan na yan dyan sa Malacanang. Ay, nako po! Huling-huli kayo sa kalokohan ninyo. Tapos maghahanap ng simpatsya, hahanap ng mga kakampi. Kayo tong mali. Aminin nyo yung pagkakamali ninyo. Ulit-ulitin nyo yung video. Panoorin nyo yung video. Kung sino yung tama. Tapos palalabasin nyo pa, mali ang PCO. Ay, nako. Sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow. YouTube subscribe. TikTok subscribe na rin po kayo. Tag nyo na rin ang Net25 at yung Eden Santos para malaman niya na mali yung kanyang report. Kailangan i-call out din sila sa mali nilang report. Hindi lang vloggers ang inyong fina-fact check. Dapat kayo din talaga yung fina-fact check. Sige. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.